Sinasabi ng Diyos sa iyo ngayon, hindi kita nakalimutan. Nakita ko ang bawat luha, narinig ang bawat panalangin, at tinipon ko ang bawat isa tulad ng mahalagang langis. Matatapos na ang panahon ng iyong kalungkutan dahil ako, ang Panginoon mong Diyos, ay nag-orkestra ng isang banal na koneksyon na magpapatahimik sa mga tinig ng pagdududa sa paligid mo at maging sa mga bulong sa loob mo. Ito ang iyong kumpirmasyon. Hindi mo kailangang habulin ito. Hindi mo kailangang manipulahin ito. Hindi mo kailangang manirahan sa mga peking koneksyon. Sapagkat ang inihahanda ko para sa iyo, sabi ng Panginoon, ay magiging dalisay, sinadya, at inorden, hindi lamang isang taong nagmamahal sa iyo, kundi isang taong magmamahal sa akin kasama mo. Isang kapareha na manalangin kasama mo, makipagdigma sa iyo, magtatayo kasama mo. Hindi lang romansa, kundi layunin. Naaalala mo ba kung paano lumakad si Ruth sa bukid nang hindi alam na nakatingin si Boaz? Naaalala mo ba kung paano hindi naghahanap si Isaac, ngunit dinala sa kanya si Rebecca? Ito ang uri ng kasal na inaayos ko para sa iyo, isang nakaugat sa tipan, hindi sa kaginhawahan, isa na nagdadala ng aking fingerprint, aking tiempo, aking pagpapala. Hindi ka late. Hindi ka nakakalimutan. Ikaw ay nasa mga kamay ng matanda sa mga araw, ang isa na may hawak ng panahon, at mga puso. Yung delay, hindi ito pagtanggi, ito ay paghahanda. Dahil bago ko ibinigay sa iyo ang pangako, kailangan kong ihanda ang sisidlan. Kinailangan kong magpagaling ng mga sugat na akala mo ibinaon mo. Kinailangan kong i-rewire ang pananaw mo sa pag-ibig. Kinailangan kitang turuan na mahalin muna ako para pagdating ng partner mo, hindi mo sila gawing idolo. At pakinggan ito, hindi ko lang kayo dinadala sa anumang relasyon, idinadala ko kayo sa isang patotoo. Ang uri ng pagsasama na naglilito sa lohika, ang uri na nagiging sanhi ng mga taong nanunuya sa iyo na sabihin, tanging ang Diyos lamang ang maaaring gumawa nito. Sapagkat nasusulat sa Isaias 34:16 na, walang magkukulang sa kanyang kabiyak, sapagkat ang bibig ng Panginoon ang nag-utos nito, at ang kanyang espiritu ang nagtipon-tipon sa kanila. At muli, sa awit 68:6, inilalagay ng Diyos ang mga nalulungkot sa mga pamilya. Ako, ang Panginoon, ay nagtitipon ng mga nakakalat. Ikinokonekta ko ang dating hindi maabot, at pinapatahimik ko ang bawat kasinungalingan na nagsasabing, baka hindi ito para sa iyo. Dahil ito ay para sa iyo. Ang kasal ay aking ideya, at pinapahalagahan ko ang iyong pagnanais. Itinanim ko ito sa iyo, ngunit ngayon ay dinidiligan ko ito ng aking pangako. Kaya't sa nanonood nito nang may luha sa iyong mga mata, sa isang halos sumuko na huwag. Ang kabanata na hinihintay mo ay isinusulat ngayon sa likod ng mga eksena. Patuloy na magtiwala. Patuloy na magpuri. Patuloy na maging taong gusto mong makasama dahil sulit ang paghihintay. Hindi ka lang mag-aasawa, ikaw ay humahakbang sa pagkakahanay, sa tadhana, sa saya na hindi masabi. Sabihin mo sa akin, Panginoon, natatanggap ko ito. Naniniwala ako na ginagawa mo ito at nagtitiwala ako sa iyong timing. Ngayon iangat ang iyong ulo, minamahal. Punasan mo yung luha mo. Ituwid ang iyong korona. Sapagkat ang Panginoon ay gumagawa ng isang bagong bagay, at sa pagkakataong ito, ito ay may pangalan mo. Ang iyong kasal ay magiging iyong patotoo. Ang iyong kalungkutan ay nagtatapos. At sa wakas ay sasabihin ng iyong puso, sulit ang paghihintay. Ang koneksyon na matagal mo nang inaasam ay hindi lamang dumarating, ito ay kumikilos na. Ang tamang tao, ang tamang pinto, ang tamang pagkakataon, inahanay niya sila para sa iyo ngayon. Ang Espiritu ng Panginoon ay nagsasabi, nakita ko ang iyong mga luha. Narinig ko ang iyong mga panalangin sa hating gabi. Naramdaman ko ang bigat ng iyong pangungulila. Ngunit sinasabi ko sa iyo, aking anak, ako ang Diyos na gumagawa ng lahat ng bagay na maganda sa aking panahon, at ang aking oras ay ngayon. Inihahanda ko sila gaya ng paghahanda ko sa inyo. Itong union, itong partnership, itong koneksyon, hindi ito ipipilit. Hindi ito maaantala. At hindi ito magdadala ng kalungkutan.
Ito ay magiging salamin ng aking pag-ibig, isang pagpapakita ng aking pangako. May bago akong ginagawa. Hindi mo ba napapansin? Sapagkat ang salita ng Diyos ay nagpapahayag sa Isaias 60:22, sa tamang panahon, ako, ang Panginoon, ang magsasakatuparan nito. At ipinapahayag ko sa iyong buhay, nangyayari ito. Wala nang mga pagkaantala. Wala nang mga pagkabigo. Wala nang peke. Kung ano ang itinakda ng Diyos, hindi maaaring bawiin ng tao. Kung ano ang itinakda ng Diyos, walang kapangyarihan ng kadiliman ang makahahadlang. Marami sa inyo ang nagtanong, Diyos, kailan? Diyos, paano? Diyos, bakit naghihintay? At sinasabi niya, dahil nagtatrabaho ako sa likod ng mga eksena. Pinoprotektahan kita mula sa hindi para sa iyo. Pinipino ko ang iyong puso upang matanggap mo ang aking pinakamahusay. Inihanay ko ang bawat detalye upang kapag dumating ang aking pangako, wala kang pag-aalinlangan na ako yon. Ang ilan sa inyo ay pinanghinaan ng loob, pagod sa nasirang relasyon, pagod sa mga pangakong walang laman. Ngunit ibinabalik ng Diyos ang iyong pag-asa ngayon. Sinasabi sa awit 37:23, ang mga hakbang ng isang mabuting tao ay iniutos ng Panginoon. Ang iyong mga hakbang ay naayos na, divinely arranged, strategically positioned para sa ganitong oras. Hindi na sayang ang paghihintay. Ang bawat luha ay nagdidilig sa binhi ng iyong pangako. At ngayon, panahon na ng pag-aani. Kailangan kong matanggap mo ito. May banal na acceleration na nagaganap. Ang koneksyon na ito ay hindi darating sa pagsisikap, ngunit sa kapayapaan. Hindi ito darating ng may kalituhan, ngunit may kalinawan. Hindi ito darating na may pagmamanipula, ngunit may kumpirmasyon. Ang banal na espiritu ang magpapatotoo dito. Malalaman ng puso mo. Makikilala ito ng iyong espiritu. At kapag nangyari, sasabihin mo, ito ay gawa ng Panginoon, at ito ay kamangha-mangha sa aking mga mata. Itaas ang iyong mga kamay saan ka man naroroon at ipahayag. Panginoon, natatanggap ko ito. Natatanggap ko ang banal na koneksyon, ang supernatural na pagkakahanay, ang itinalaga sa langit na pakikipagtulungan na inihanda mo para sa akin. Hindi ako magpapakatatag. Hindi ako matatakot. Hindi ako magdududa. Nagtitiwala ako sa iyo, Diyos, ng aking puso, ang aking kinabukasan, at ang aking kapalaran. Ang iyong plano ay perpekto. Ang iyong timing ay walang kamali-mali. At lumalakad ako sa pamamagitan ng pananampalataya sa kung ano ang iyong sinabi. Sa makapangyarihang pangalan ni Jesus, Amen. Minamahal, ito ang panahon ng iyong banal na pagkakahanay. Asahan ang hindi inaasahan. Lumipat sa pananampalataya. Panatilihing bukas ang iyong espiritu. Dahil kung ano ang pinagsasama-sama ng Diyos, walang kapangyarihan sa impyerno ang makapaghihiwalay. Ito ang iyong kumpirmasyon. Ibahagi ito sa isang taong kailangang marinig ito at manindigan sa pag-asa. Ang iyong banal na koneksyon ay malapit na. Gusto ng kaaway na maniwala ka na tapos na. Nais niyang maniwala ka na hindi ka na makakabawi, na dapat kang manirahan sa sinasabi ng mundo. Ngunit aking anak, ako ang Panginoon na gumagawa ng lahat ng bagay na bago. Ang aking pag-ibig ay perpekto. At kung ano ang aking itinalaga, aking susustentuhan. Sinasabi sa Isaias 43:19, narito, ako ay gumagawa ng isang bagong bagay. Ngayon ito ay sumisibol, hindi mo ba namamalayan? Ang Diyos ay kumikilos, kahit na hindi mo ito nakikita. Siya ay nagtatrabaho sa likod ng mga eksena, pag-aayos ng mga pangyayari, paghahanda ng mga puso, at pagsasaayos ng mga banal na pagtatagpo. May isang supernatural na hatak na hindi maitatanggi ni isa sa inyo. Dahil ito ay hindi lamang tungkol sa pag-ibig. Ito ay tungkol sa layunin. Ito ay tungkol sa tadhana. Iyon ay tungkol sa dalawang kaluluwang naglalakad ng magkasama alinsunod sa aking kalooban. Humingi ka ng kumpirmasyon at narito na. Ako, ang Panginoon, ang Diyos ng pagkakasundo. Ako ang Diyos ng pagpapanumbalik. Ako ang Diyos ng banal na timing.
At sinasabi ko sa iyo, ang oras na ngayon,